Huwag po kayong maguluhan guys sa dalawang smartphone po na to dahil isa lang naman po sila ng processor at isang bagay lang po yung titingnan natin guys para po makapili kayo kung GT30 Pro or POVA 7 Ultra bang pipiliin nyo. Dahil kung titingnan po natin yung display po ng dalawang smartphone na to, halos hindi naman po sila nagkakalayo. Dahil parehas po sila na merong AMOLED, 144Hz refresh rate, 1.5K na resolution, slightly mas malaki lang po yung display ng Infinix dahil naka 6.78 inches siya. Tapos 6.67 inches naman yung kay Tecno. Yan lang po halos yung pinakaiba po nila sa may display. Kung gusto nyo nga po ng slightly na mas malaki, si Infinix po ang kunin nyo. Kaya para sa akin guys, yung display po ang mahalaga sa inyo. Hindi naman po kayo mabibitin sa dalawang smartphone po na to. Dahil almost identical nga lang po sila ng mga features dito. Dito po sa may build quality po ng dalawang smartphone na to, saka po sa may design nila. Same po sila guys na mayroong plastic frame, saka po plastic back. Pares na rin po silang may ilaw sa may likod, pero magkaiba po sila ng placement dyan. Saka naka-RGB lights nga po si Infinix. Ibig sabihin guys, nagbabago-bago po yung mga kulay niya sa may likod. Habang si Tecno po, plain white lang po yung ilaw niya, dyan po sa may paligid ng camera. Dyan po sa may design ng dalawang smartphone na to, nasa sa inyo na po kung ano ba mas maganda para sa inyo. Ito po yung Infinix GT30 Pro sa may dark flare po na kulay niya. Ito naman po guys yung Tecno POVA 7 Ultra sa may geek white po na kulay niya. Nasa sa inyo na po guys kung ano ba mas maganda sa inyo sa dalawang smartphone na to. Pero kung pipili po ako sa kanila, kung design po ang pag-uusapan. Mukhang mas gusto ko po itong design po ng Tecno POVA 7 Ultra. Isang malaking difference po ng dalawang smartphone na to is yung mga features po na wala po sa may bawat isa. Pipili po kayo guys yung shoulder trigger button ba or yung malaking battery po ang gusto natin. Di naka 55 mAh nga po si Infinix. Habang naka 6,000 mAh siya battery, syempre yung si Tecno. Kaso wala nga pong shoulder trigger button si Tecno na meron nga po kay Infinix. Sa camera po nila guys is pares po sila na meron 108 megapixel na main camera. Saka po isang 8 megapixel na ultra wide. Same lang po sila ng megapixel. Pero kung titingnan po natin guys yung mga sample picture natin, magkaiba po sila. Dahil pares po sila guys na hindi color accurate. Itong picture po ni Tecno, masyado po siyang maputla. Yung picture naman po ni Infinix, nasobrahan naman po sa may tingkad. Kumbaga pares po silang tagilid. Pero kung ako pipili po sa dalawang camera na yan, mas prepared ko po yung kuha ni Infinix. Compare nga po kay Tecno. Pero feeling ko guys, super update lang po ang kailangan ni Tecno para po gumanda yung timpla ng kulay po ng camera niya. Pero kung dito nga po sa pinaka-actual nila ngayon, mas maganda po yung kuha ni Infinix dyan para sa akin. Then sa may previous po pala, saka po yung pinaka-package po ng dalawang smartphone na yan. Ito pong kay Tecno guys is meron po siyang kasamang 70 watts po na charger, saka po yung Type-C. Then ito pong case niya, ito po yung kasamang case ni Tecno. Then meron din po siyang previous na ito, MagSafe po na power bank na dinidikit nga po sa may likod. At meron po siyang kasamang dito SIM, yan. Tsaka yung ating backplate po sa may likod na dinidikit po sa may case ng smartphone natin. Yan po siya guys. Ito po yung pinaka-package po ni Tecno, saka po yung mga previous niya. Dito naman po kay Infinix, ito po yung kasama niyang case. Yung case na kasama po sa may pinaka-box po niya. Then yung ating charger po is meron po siyang 45 watts. Yan, ito po yung pinaka-package ni Infinix. Saka po yung ating cable. Yan po yung package ni Infinix guys. Then yung previous naman po niya, ito po yung previous na kasama niyang case. Yan. Dito po dinidikit guys yung pinaka ano niya, ito yung pinaka fan cooler niya. Yan po yung pinaka previous naman ng GT30 Pro kung sakali nga pong bibili tayo ng smartphone na yan. Ito siya guys. Dinidikit po siya dito. Yan o. Ito yung pinaka MagSafe niya. Compare nga po kay Tecno na power bank po. Pero itong kay Infinix guys, ito po siya. Fan cooler po siya. Para po talaga sa pag-games natin. Talaga nakapokus po sa may gaming. Itong si GT30 Pro. Compare po kay Tecno. Na gaming po hindi naman. Pero lang mas ano po si dito. Mas focus po sa gaming. Ito pong si Infinix compare po kay Tecno. Yan po guys yung mga package nila. Saka po yung mga previous po ng bawat isa. Dito naman po tayo sa may actual na performance po ng dalawang smartphone na to. I think ito isang malaking deciding factor kung alin po sa dalawang smartphone na itong pipiliin nyo. Pero mamaya guys, abangan nyo po yung huling sasabihin ko. Pero kailangan nyo po muna marinig at makita po yung pinaka-performance po ng dalawang smartphone na to para mas maintindihan nyo po yung huling sasabihin ko. Ilang bagay lang po guys yung titingnan natin para po makapag-decide tayo at para po mas makita natin kung sino ba yung pinakamagandang kunin sa dalawang smartphone na to.
Dahil syempre kung titingnan po natin yung kanilang performance sa kanilang processor, pwede po natin masabi na wala po silang malaking difference. Pero syempre guys, ibang usapan po pag actual gaming na nga makikita natin. Eto guys, tingnan po natin. Una po natin tingnan guys yung pinaka-battery po nila. Alam ko mas malaki po yung battery ni Tecno. Pero syempre ibang usapan nga po pag actual gaming na. Kaya naman sa 2 oras po na ginawa ko sa kanila, dito po sa 4 na games na yan, tagta 30 minutes guys. Halos agad po yung volume. At pares po sila na naka-mobile data. Ito po guys yung naging resulta ng POBA 7 Ultra. Sa 30 minutes po guys sa bright memory, nabawasan po siya ng 12%. Nakasagad yung graphics niya. At naka 60 FPS po yung gameplay natin. At yung kanyang temperature naman, isumabot po siya ng 49 degrees Celsius. Para po sa may 30 minutes sa gameplay nga po sa kanya. Then rumekta po agad sa may HOK. 10% naman po yung nabawas sa kanyang battery sa may 30 minutes ulit guys na gameplay. Still lahat ng settings pa rin niya guys is nakasagad pa rin. At yung kanyang temperature is naging 47 degrees Celsius naman. Medyo bumaba po ng konti yung kanyang temperature pero still mainit pa rin dahil nga sa may bright memory kanina. Dito naman po sa may PUBG Mobile. Dito guys medyo mainit po siya ng sobra dito. Umabot po siya ng 51 degrees Celsius yung kanyang temperature. Masyado pong mainit yan. Para po sa may 30 minutes lang na gameplay. Diyan nga po sa may PUBG Mobile. At nabawasan po siya ng 14% sa kanyang battery. Dito po sa may Once Human, 12% naman po yung nabawas sa kanyang battery sa may 30 minutes sa gameplay niya. Then yung kanyang temperature is 48 degrees Celsius naman. To be honest guys, hindi ko po ina-expect na sobrang iinit po ang Tecno POBA 7 Ultra dito. Dahil nga po malaki yung kanyang battery. Ina-expect ko na hindi siya ganong iinit. Ang kaso guys, mukhang malakas talaga makainit pag po nakasagad yung graphics at naka-mobile data po tayo. Partida pa. Nung nag-gaming test po ako sa 2 smartphone na to, naka-aircon pa ako, pero hindi rin po nakatulong. How much more kung nasa mainit na lugar tayo? Baka mas uminit pa po yung smartphone na to ngayon. Mamaya ko na po sasabihin guys kung ilang percent yung pinaka-total po yung nabawas sa kanyang battery. Pero kung tutuusin nyo, matutuos yun naman guys. Mamaya ko na po sasabihin, kasabay po ng GT30 Pro kung ilang percent din po yung nabawas sa kanya. Ito naman po guys yung resulta ng GT30 Pro. Si Tecno po kanina guys, sumabot po siya ng 49 degrees Celsius. Pero itong kay Infinix, 48 naman guys yung naging temperature niya. Almost dikit lang po sila. Then dito naman po sa may HOK, 43 degrees Celsius lang po guys yung naging temperature ni Infinix. Compare kay Tecno, na umabot po siya ng 47. Sa may PUBG Mobile naman, umabot nga po ng 51 si Tecno. Pero si Infinix is 48 lang po yung naging temperature niya. Then dito po sa may Once Human, medyo dikit po sila dito. Dahil naka 48 po si Tecno, habang 47 naman po si Infinix. Alam nyo guys, ibang usapan po talaga pagka po actual gaming na po talaga ang ginagawa natin. Dahil nung sinubukan ko nga po yung 2 smartphone na to, sa may benchmark stress test, naka-mobile data rin po sa 1 oras. Yung naging temperature po ng 2 smartphone na to, is sumabot po sila ng parehas. Parehas po na 48 degrees Celsius lang. Hindi po sila nagkaiba doon. Pero kita nyo naman po, pag actual gaming na, meron po silang pinagkaiba talaga. Pinilit ko maging fair as possible po itong comparison natin para po walang maging problema. Parehas po sila na upgraded po sa may pinaka-latest Android version nila. Parehas din po naka-off yung extended RAM. At parehas din po naka-set yung pinaka-high resolution po nila. At yan nga po guys yung naging resulta ng pinaka-gaming test natin sa may temperature, saka po sa may battery nila. Then sa may battery naman po guys, dito po nagulat ako sa kanila. Paalala ko lang po, 6,000 mAh yung battery po ng Tecno at 5,500 mAh naman po si Infinix. Pero ito po guys yung resulta natin. Para sa may 2 hours po na gaming po sa may 2 smartphone na to, ang nabawas po kay Tecno is nabawasan po siya ng 51%. At dito naman po kay Infinix, para din po sa may 2 hours na gaming sa kanya, is nabawasan po siya ng 52%. Medyo naguluhan ako dun guys. Considering po na mas malaki yung battery niya, compare nga po dito. Pero yung pinaka-resulta po ng battery drain test natin, bakit parang halos same lang po sila ng naging resulta rito? Considering nga po na mas malaki yung battery nito. At least naman na sana guys, nag-expect po ako na medyo mababa pa to ng mga 10% compare nga po dito. Pero bakit ganon? Dikit po sila. Kumbaga 1% lang po yung pinagkaiba nila. I think guys, ang isang malaking factor po dito kung bakit nagkaganyan. Yung pinaka-timeline po kung kailan po nilabas yung mga smartphone na to.
Nilabas po guys ang Infinix GT30 Pro 2 months ago na. Ibig sabihin pwede nagkaroon na po siya ng mga update. Kaya talaga naging naging stable po yung pinaka naging performance po ng smartphone na to. Compare nga po kay Tecno na bagong labas lang siya. Halos 1 week pa lang po siya guys. At kailangan pa po talaga niya ng mga software update at mga fix pa po sa mga issue niya. Lalo-lalo nga po sa may thermal. Saka po sa may camera niya. I think po guys, yun po ang malaking factor dyan. Pero kung lilipas po ang ilang buwan at kung mainit pa rin po ang smartphone na to compare po kay Infinix, feeling ko guys ibang usapan yon. Kung lilipas po ang ilang buwan na talaga mas mainit pa rin siya at mabilis pa rin malobat, ewan ko na lang dun guys. At ang final po na titingnan natin kung alin po ba sa dalawang smartphone na to ang pipiliin natin. Kalimutan nyo po muna guys yung mga ginawa natin na comparison sa may performance, sa may battery, sa display niya, saka po sa may camera. Kalimutan nyo muna yun guys. Ito po muna ang tingnan nyo, yung pinaka SRP po nila. Ang SRP po guys, magbe-base po tayo sa may SRP. Hindi po sa pinaka-discounted po ng mga presyo nila. Ang SRP po guys ng Tecno Pova 7 Ultra is meron po siyang 16,000. SK 16,000 po siya sa may 12256 version. Habang itong si GT30 Pro, dito po sa may dark flare na kulay niya, is meron po siyang 16,000 din. Pero guys, naka 12,512 po itong si Infinix. Compare po kay Tecno na 12,256 lang. I think doon guys, makakapag-decide po tayo kung sino ba yung mas sulit dito po sa dalawang smartphone na to. How much more nga? Kung titingnan natin, yung pinaka naging resulta po ng comparison natin. Sa may camera niya, sa may battery, saka po sa may performance, saka po sa may thermal. Doon lang guys. Mukhang mas sulit po itong si GT30 Pro compare po sa may Tecno Pova 7 Ultra. Kung pinaka-overall po ang pag-uusapan natin. Pero kung titingnan pa natin yung price, doon pa lang guys, kitang-kita na po natin. Ito po yung mas sulit compare po kay Tecno. Kalimutan nyo na po yung magandang design. Saka po yung 6,000 mAh battery at yung mga previous po nila. Doon guys, hindi natin pwedeng pagkumparahin yun dahil talaga meron po silang mga pinagkaiba. Pero yung pinaka-actual po na performance nila, yun guys, yun po ang malaking deciding factor. Saka po yung storage po ng smartphone na to. Na doble nga po compared dito kay Tecno. Kaya kung overall po ang pag-uusapan natin, overall po na performance niya, ito po guys ang panalo para sa akin. Itong si Infinix GT30 Pro, considering na same price lang naman po sila. Tapos kung gusto nyo pa nga po ng parehong storage na to, na 256GB lang din, makakakuha po tayo nun guys kay Infinix sa mas mababang presyo pa, na 14,000 po na SRP. Pero syempre guys, ibang usapan po pagka po sa may discounted na presyo. Kaya dyan ko po muna sila tiningnan sa pinaka-SRP po nila. Yun po muna guys yung mabilis na comparison natin. Balik na lang po kung nakatulong yung video natin guys. Meron po tayong link ng dalawang smartphone na to sa may description. Saka po sa may comment section. Thanks for watching.